Yo, yo, yo! Welcome back sa number one male podcast Southeast Asia at soon sa buong mundo. Welcome to the podcast. Yung isang piyok doon sa gitna ng screen, sinasadya mo yan. Minsan sinasadya ko, minsan di ko sinasadya, pero pag naramdaman ko na nandyan, pero nasa tono naman, tinutuloy ko na. Pero gusto ko yung maraming piyok kasi yung tatlo. Yun ang sadya. Oo, yung gana. Pag marami, sadya talaga yun. Advance yun, di ba? Narinig ko sa dance contest, mali. Putang ina, dancer pa rin talaga in heart to. Nandito podcaster. Sa singing contest, narinig ko dati yun na yung singer, yung piyok niya, sinasabay sa birit. So yung judges impressed. Galing mo, yung piyok mo nasa tono ah. Kasi di ba pag piyok, nasisira yung tono eh. If yung piyok is sobrang lempang, pero kapag yung piyok, tama nga yung sinabi mo, na kasabay pa rin sa key, Impressive. impressive. Hindi siya piyok tong tatawagin. Tama. Ang tawag doon? May tawag doon. Si Maria Carey ang isa sa nagpauso nun ng sobrang consistent niyang ginagawa. Galing, no? Yung, ganun siya, sweep, piyok, diba? Iba talaga tayo. Ang dami talaga nila makukuha sa atin, no? No? Kaya talagang pang masculine role model ng Pilipinas. Uy. Kompleto. May dancer, may rapper, may mainit. Init asset. Init asset. No? So, Joshon Point para sa lahat ng social media kung under self-improvement ka or gusto mo na mag-amoy mabang available mga perfumes natin. Shopee at TikTok. Shop dyan yung mga links sa description. Kung lalaki ka nanonood nito, mag-sports ka. Wala naman ibang gagawin dyan sa bahay mo. Imbis na manood kayo ng TV, pati mga anak ninyo, pamangkin ninyo, pag-sports din nyo yan para maging kahit pa paano maayos. 8 assets sa lahat ng social media accounts. Pag pumunta ka sa Facebook page ko, mag-send ka ng message, 8 penging Discord link. Tapos ibibigay ko yun sa'yo. Ngayon, ano ba meron doon sa Discord na yun? What's the benefit daw? Oh, doon tayo magtatawagan ng boses. One-on-one. Pwede ring video kung aabot tayo sa puntong ganun. Pero kung hindi, boses lang ayos na. 3 p.m. gang, i-follow nyo yan sa Facebook saka sa Shopee kasi yung mga merch ng anti-support, Nandyan na. Yan. diyan namin ni babagsak yan talaga. Dahil delay itong video na to, wala na. Tapos na. Ako naunahan ka na, boy, no? Oo, naubusan ka na. Dated ka. Akin ang 2026! Ina. Solid. Inangkin na. So, isa daw, General sa Army, agrikultura, hari ng hip-hop, underground, at ang swerte niya. Ganda lito-lito na. Mga kabataan, ingatan niyo yung pera niyo, ha? Number 1 yan, ha? Lagi mag-iisip, lalo na kung sobrang nakakapila yung financial decision na kukunin mo this year or gagawin mo this month, pag-isipan niyo manaming beses talaga. Sobra. Yeah. Huwag masyado magpadala sa mga trends. Huwag kang bibili ng galing sa emotion. Tama yan, di ba? Huwag kang bibili. Oo. So, ang kulit nung itong naranasang na-encounter ko nitong nakaraan. Yung tropa, humingi ng tulong dun sa tropa. Ngayon, sige, pag-usapan natin. Ano ba nangyari dun sa humingi ng tulong? Kasi ganito, Ito, nag-reach out sa'yo. Nito lang? basta hindi na lang ako. O sige, tanong mo na. Ako na Hindi lang. mo yata nanonood yun. Oh, sige. Hindi, wag. Para mas genuine, di ba? Mas gusto mo nga yun na, ano, ikaw. Sige. Sige na, go mo na yan. Ang buhay ko ay bukas na libro. Tito ko nga, kinuwento ko eh. Galit na galit sa akin. Naginom kami sa Laguna. Nak, sinama mo ako sa podcast. Sabi ko, nanonood ka pala. Nanonood ka pala. Oo, nak. Kada ano mo eh, wala akong ginagawa sa ano. Nanonood ako eh. Siraan mo ako, nak ha. Wala eh. Sabi ko, Talaga? shot ka na. Shoutout sa'yo. Dito. Sa ato yung tito ko, hindi ko napapangalanan, pero binulungan niya ako eh. Puta, alam niya eh. Tita Wing mo nak, putang na sabi ko. Ay, Ay, ano ba naman yan? blip mo na lang. Ilang minutes, 4 minutes. Tang ina mo. Sabi ko, Episode 3 ba to? the fuck na sabi ko. Binulungan niya. Tang ina. Basta 4 minutes, episode 3. Okay. Erase. Tamad pa naman ako dyan. Pag nag-edit ako ng ano, papalinawin ko lang. Click ko yung sounds na maganda. Pang. Tapos in-upload ko na eh. Kasi yung dami ko rin ginagawa. So going back, gaulat ako, pre. Nanonood siya, boy. Tangina ako yung tinutukoy. Hindi ko pinangalanan, di ba? Pero inako niya, alam niya. Aware siya na fail siya. Aware siya.
And hindi rin ako nahihiya na sorry pag kinat kita, tuloy ka lang. Hindi ako nahihiya na tapatin siya na totoo hindi ikaw yung role model dati kasi masipag ka, pero ngayon hindi ikaw eh. Kasi parang tuwid, parang pag ganun nangyari, Gets. boy, sa life. Hindi yung okay. Kahit hindi mo maabot yung pera, okay sa akin yun, pero wag ka namang, alam mo na yun, nag-iba-iba pa ng mga shit sa buhay na hindi talaga pabor sa akin. At especially sa morals ko. At never ko papaboran sa buong buhay ko yan. Never in my life. So, kaya ako siya na example. And alam mo, Alam mo na. ako natutunan ko nga dyan pag sinabi niya, ako yun sinama mo ako sa podcast Ako itetest ko pa rin, sabihin ko, hindi ikaw yun. Hindi ikaw yun. Kailangan namin ng kwento sa content, so gagawin namin yun. Ngayon, pag pinagpilitan niya, na, hindi ako yun eh. O sige, ganito. Halimbawa, ang sinabi ko dun sa podcast, supot na walang kwenta. Ikaw ba, supot ka ba na walang kwenta? Mako-corner na siya dun. Ngayon, umoo siya. Anong gagawin mo? Sige nga, gano'n kasi nag-iusapan namin eh. So, ganito. Dahil umamin ka na supot ka, walang kwenta. So, umaamin ka na mali ka. Pag-usapan natin ngayon, paano natin aayusin yung... Wala na sa ganyang stage. Hindi na tayo pupunta dyan. Hindi na aabot sa gano'n. Kasi, based sa nakikita ko, hindi talaga pwede umabot sa gano'n. Matanda na rin, pre. Correct. And, tulad nga ng sabi ko, mga Pilipino, kung sino pa, ito ang napagtaas sa Pilipino, walang pera, pero ang taas ng pride. Yan talaga. Yan ang problema sa Pilipino number 1. Walang pera, ang taas ng ego at pride. Hindi ko alam saan nila nakukuha yun. Ako nung time na wala akong pera, sige, parang, sige, ano kailangan? Anong need, boss? Kape, fine, boss. Ano, boss? Starbucks mo, sagot ko na yan. Boss, sagot ko na yan, walang problema. Bossing ko sa call center, walang problema. Ano papagawa mo? Ito? Sige, boss, tapos agad yan, 20 minutes. Bakit ako mag-i-ego? Hindi ko nagigits, wala akong pera eh. I need them. Tsaka ako magagaganyan siguro pag marami ang pera. Diba? Up until now, talagang binaon ko yung ganun na Tsaka game talaga yun. Kailangan mo talagang gawin. Ang problema nga game. Tama. Problema kasi sa Pilipino, merong senaryo. Halimbawa, nandiyan yung boss nila. Iisipin pa rin nila na sila yung main character. Wala kang kwenta sa senaryo na to, hindi ikaw yung main character. Durug ka. Lalo na kung yung life na inaano mo, nandoon sa boss mo. Putang ina, shut the fuck up. Up until now, ako nagpapaguide pa din ako. I tell you honestly, guys, up until now, sa buhay ko, nagpapaguide pa rin ako. Sa kanila, sa ibang tao na alam ko na pwede talagang magbigay ng tips sa akin, nakikinig ako. Hindi ako nagpa-pride, hindi ako hindi sana ako yun. Kung okay ako, di sana ako yun. Hindi ako nagkamali, di ba? Yung buhay niyo yun, ako yun, sige. Kaya nga pag concept ng video games, di ba pa nagmi-mission ka, lagi meron makukuhang scroll, may makukuhang scroll. Babasahin mo, may instruction. Kailangan mo sundin eh. Ang sundin, yeah. Ganon din yun. Ganon din sa buhay. Kaya talaga magtatanong ka at susunod ka talaga. Ito naman naman ang kwento mo pala. Sige, ito yung natin kwento. Hindi, wait lang. Bago Sige, mo ikaw ito, muna. niluluto mo na ba sa utak mo? Paano mo sasabihin? Hindi, sinabi niya na nasa... Magkakamali, alam naman niya. Sabi niya, Pero di, sabihin mo. ako muna. Kasi Ikaw muna. lately lang, pre. Ito na naman. Kaya na, first hand na experience ko na naman yung sinasabi mo na kung sino talaga may hirap. Ay, hindi naman nanonood ng podcast ko yun eh. Nagulat ka rin ako, nagulat ako eh. Hindi. Nanonood ka pala. Malabo. Ina. Yung kasama ko na katulong ko magbuhat ng motor sa pick-up ko. Lately lang, pre, nagka-problema na naman. Oo, napalayas na nga eh. Napalayas na, pre. Kasi ang tigas ng ulo, pre, binigyan na ng chance yun. Diba? Nakulong na yun, binigyan namin ng chance. Kasi pamilya eh. Sabi namin, sige, bigyan mo ng chance yan. Bantay ka niya sa bahay. Yun na lang gagawin mo, pre. Babantay ka sa bahay, pakainin mo yung aso, that's it. Wala kang pagsisilbihan doon, yan lang ang gagawin mo. Pucha, hindi pa ginagawa yung trabaho, pre. Bro mo 5K a month, tatambay ka lang sa bahay, pakainin mo lang yung aso. Binigay pa yung sweldo, sinabi mo pa. Pero di ba, saan ka makita ng 5K a month? Bayad ang kuryente mo, bayad ang internet mo, bayad ang pagkain mo, pre. Oo. Pagkano? 5K a month, And then? ang gagawin mo lang, doon ka lang sa bahay, tumambay ka lang doon.
bayad kuryente mo, bayad pagkain mo, bayad tubig mo. Mm. Wala kang gagastusin. Tumambay ka lang doon sa bahay, bantayan mo yung aso. Kaya yung 5K malinis na mabubulsa Malinis. mo. Oo. Malinis. Sa bobong nag-iisip, maliit siya. Mm. Pero sa matalino nag-iisip, tangin na, magko-content ako, pare. Pero Okay. kasi pre, ano Diba? na siya, Or, mismo? ano siya, matanda na siya. Oo, 40 plus na yun. Galing pang kulungan yun, pre. Kumbaga, Oh. wala na talaga siyang Walang future. tatanggap. Wala na talaga. Okay. Wala na talaga. Kumbaga, kami na lang yung nagbigay sa kanya ng chance. Okay, ano nangyari? Ngayon, siyempre, may camera dun. Yun yung lumang bahay namin. May camera dun. CCTV. Nachicheck ng mga kapatid ko. Puta, hindi ginagawa yung trabaho. Laging wala dun sa bahay, pre. May score eh. Oo, wala dun lagi sa bahay. Hindi, may score eh. Mm. Diba? May score. May score. Oh, putang ina yun. Oo, pero yun na nga eh. Nandun nabuo yung issue, pre. Hanggang sa na bad trip ta sa kanya, sinabihan siya. Pag di mo pa inayos yung trabaho mo, papalayasin ka na namin. Aba, sumagot pa, pre. Ano sabi? Ano sabi? Uy, galing na akong kulungan, hindi na ako takot sa buhay. Gumanon pa. Hindi ako takot na sa inyo. Galing na akong kulungan. Biruin mo, ibis na magpakababa, wala ka nang future. Di ba? Wala ka nang future. Tatambay ka na lang dyan sa bahay. Pinagbigyan ka na ng second chance. Ang taas pa ng tingin mo sa sarili mo. Hindi mo pa ginagawa yung trabaho mo. Alam mo kung bakit? Hmm. Wala na nga kasi talaga eh. Wala na eh. Kumbaga, old, alam niya sa sarili niya, done na siya, done. Hmm. Done. Kaya para sa akin, pare, ang tao, if hindi siya magkakaroon ng love and affection towards other people, Hmm. para sa akin, walang kwentang tao yan. Basurang klase ng tao yan. Hmm. Okay, regardless, may money ka o wala kang money, basta wala kang love at affection, basura yan. And for sure, pare, yung kinupkup mo, wala yan nun. Hmm. Okay, kasi kung meron siya nun, at least, mahal niya kayo. Hmm. At least may affection siya sa bahay ninyo or sa inyo na pinapahalagahan niya talaga, di ba? Hmm. Bobo siya eh. Oo, pre. Kaya yun. Wala. Oy, tangin mo, bobo ka. Kaya yun, wala. As in, naging zero siya. Biruin mo. Okay, sige, makaharap ka nga ng trabaho. Sabihin natin. Pero bayad mo kuryente doon, bayad mo tubig mo doon, bayad mo internet mo doon. Sa amin, walang parang ang nagbakasyon doon eh. Di niya gets yan. Hindi niya gets yun, bro. So sabi ko, wala. Sayang. Kung ako lang sana, no, nandun ako sa wala naman ako mapupuntahan, wala na ako responsibilidad, tangin na bonus yun Natambay lang, nakaganito, pre, 5K ako buwan-buwan, no. Paligo lang ako aso pa, tapos internet na naman ako, wala naman na akong pupuntahan eh. Oh. Bonus, pre. Or yung 5K na yun, bili siya ng kung ano-ano, pagulungin. Basta, merong paraan eh. Pwede. Ha? Kasi ang dami niya free time whole day, pwede siya mag-isip ng possible na gawin niya eh, no? Kaya doon magigets mo, nung nangyari na naman to, napatunayan na naman yung pinagsasabi natin, biro mo sa akin pa nangyari na may mga tao talaga na magigets mo kung bakit nandyan lang talaga sila. Kasi may opportunity na sana pero hindi ginrab. Ang taas pa ng tingin sa sarili. So, no wonder bakit marami ring tao ngayon ang hirap din kasi wala. Tignan mo paano sila mag-isip. Tignan mo paano ang perspective nila sa buhay. Ganon. So, imbis na matatanong mo bakit ka ganyan. Kaya ka pala ganyan. Ganon na eh. So, yun. Yun yung eksakto na sinasabi ko kung bakit sinabi ko kay Init Asset na hindi na kami aabot dun. Eksaktong ganyan. At nagagudge ko na kagad. Natatouch ako na the way kung paano rin siya mag-process nung pinibigay ko na impormasyon. Alam kong di ka aabot sa topic na pag-usapan natin kung paano to ayusin. Ganyan, di na. Kasi, tingnan mo kung paano pinrases nung kinupkup niya yung sitwasyon na papalayasin ka na namin pag di mo ginagawa ng maayos yung trabaho. Ba't ako matatakot? Oh. Yung tatakot sa pala... Bobo ka, hindi ka tinatakot. Wina-warningan ka kasi hindi mo ginagawa na maayos. Di ba hindi niya napaprocess na maigi? Ang napaprocess niya, binabasag yung ego ko. Di ba maigo pa sila, di ba? Maigo pa, pre. Galing akong ganyan-ganyan, kulungan, ganyan. Akala mo tatakot ako maging homeless, motherfucker. Hindi ka tinatakot, tangina mo. Bobo ka. Kaya nga, nakasama na namin Bobo ni Ching kasi, di ba, bobo ka. nag-track day kami nito. So, siya kasi yung, ko noon, siya yung nagkakarga ng motor ko. Yung trabaho niya. Sabi ko pa nga sa kanya noon, andyan si Ching noon, sabi ko, basta diyan ka lang. Diyan ka lang sa akin, maging loyal ka lang sa amin. Ako bahala sa'yo. Dadami pera ko eh.
Kaya ikaw magiging bata ako dyan. Ginaganon ko siya para ba maano sa isip niya na gawin mo lang tong trabaho na to. Wala ka nang iisipin. Bata kita eh. Wala pa rin, naging ano pa. Baga sabi ko, wala. May mga tao talaga hindi mo talaga maliligtas. Hanggang dyan lang talaga. Wala na. Kaya nga, ang mamimit natin dyan na masasave din is yung mga taong willing talaga parang, yes, ano ba, Josh, anong kailangan gawin? 8, ano kailangan, paano, ganyan. May isang mayaman nga na nagbigay ng tips. Parang sabi niya sa seminar niya. Kapag nakatagpo ka ng gusto mo maging mentor, o mas angat sa'yo, hindi mo siya tatanungin kung paano kumuha ng pera. But instead, magtatanong ka na magtatanong para maging useful siya. Kumbaga, anong gagawin ko sa ganitong sitwasyon? Kung ikaw nandito sa sitwasyon na to, anong the best move? Lahat ng mga successful na tao, kahit sa atin na lang, sa middle class, sa level natin, excited tayo mag-share nun. Di ba? Parang nagiging useful kasi tayo sa kanya. Sa sitwasyon kasi nung lalaki na kinupkup mo, wala na siyang ganong pace eh. Oo. Sa otets ko din wala na eh. Kaya alam kong hindi na magiging ano. So, game. Hindi, pero teka lang. Alam mong gagawin ko dun sa sitwasyon na yon. Halimbawa, tama yun, nag-agree ako dun na hindi mo na mapapalalim yun. Pero tatapusin mo pa rin conversation, hindi ikaw yun. Ganon. Para lang safe ako, di ba? Para sa future, huwag natin pag-usapan yan. Sinabi ko nga, hindi ikaw yun eh. Di ba? Ngayon, dun ulit in relation sa sinasabi mo, kasi ako, sa totoo lang, in between na ako sa pagkuha ng imperyo ko. Nandun ako sa process ng in between. On the process ka na. On the process. So, nararamdaman ko na kailangan ko rin talaga ng mga tao. Yan. So, mabavalue mo talaga eh na itong tao na to, sip-sip, pero talagang effective sa mga task na kailangan ko para mabuo tong imperyo na to eh. Iba-value mo talaga siya. Tapos pag nakikita mo, gusto mo siya mag-upgrade. At pag nag-upgrade siya, talagang ire-reward mo talaga siya. Oo. Kaya nga ako, ang main point ko dito, so halfway ako papunta sa sarili kong imperyo at naging bata din ako. Talagang game talaga. Sweep-sip ka talaga. Sidekick ka muna ngayon. Tanggapin mo. Yan ang rule ng game. Wala ka pa tira. Gusto mo, master ka na kaagad eh. Yeah. Diba? So, ang ano ko doon, naramdaman ko na yung pakaramdam ng pagiging sip-sip. Naramdaman ko na rin yung pakaramdam ng halimbawa meron kang boss mo, yung need niya na nandyan ka. 'Di ba? Yung kasi nga yung problema kasi sa Pilipino parang tungin ang ginagawa kong tao lang. Ina mo wala ka naman talaga eh. Yun nga eh, dapat mo ma-accept yun. Ito kung bakit gumana sa'yo yung game na yun at bakit mo siya na-appreciate yung game na yun. Para yung parang, anong kailangan? Parang gano'n sa boss. Aware ka kasi sa ginagawa mo. Aware ka na ginigame mo yung sitwasyon. Once na aware ka na ginigame mo yung sitwasyon mo to get para makakit sa ladder, never na ma-hurt yung ego mo. Tama. Never ma-hurt. Na ginagawa ko lang to para mas lalong i-blessing ako ng mentor ko na yan. Tapos umangat kami parehas pataas. Yan. Tapos pag nakikita mo na nangyayari nga, manipulation to actually. Pag nakikita mo na nangyayari nga based sa pagiging manipulative mo at pagigame mo ng gano'n, at nare-rewardan ka talaga. At talagang tama talaga. Yung sinabi lahat ni Robert Greene about manipulation na never outshine your master. But instead, i-please mo pa sila. Hindi masasaktan ego mo, mabiblessing ka lalo, mas lalo kang tatalino, at sunod-sunod lalo yung mga grasyang, doon lang talaga iikot. Ilalagdag ko pa, halimbawa, in the process, nakuha natin yung mga goal natin. Sa halimbawa, mas lamang ka sa akin, nandun tayo sa stage na komportable, pero naging mas lamang ka talaga sa akin. Talagang, parang hindi ko pa rin makuha yung spotlight. Parang, siya pa rin yung main character ako, at ako hindi. Alam mo, sa akin, okay lang. Maganda naman yung kalagayan namin pares. Okay, siya na yung main character. Pares naman na tayong nasa maganda, hindi na may pagtalo. Sige, si Josh ang master. Si Josh na ang boss natin. Nasa komportable naman ako eh. Kumbaga, upgrade pa rin to kumpara dun sa dati. So, okay na yan. Ganito kayang titignan. If ever na si Josh yung
talaga mag-booming, pumaldo, ganyan. Bibidyo ako na maraming beses yan. I-risk. Hindi mo magagalit yun. Kinangina mo, kaibigan mo ako eh. Di ba? Oo. Kinangina mo, ayaw mo magpa-reels, ang damot mo naman. Yeah, sasamantalahin mo rin eh, Ganun no? ginagawa nila ng mga ibang influencers. Parang as a friend me, ito na nga, walking pera na ako eh. Oo. Gagawin mo na lang, bibidyo mo lang ako kay malupitin, ginagawa nila. Di ba? Mga tropa nila, di ba? Oo. Nagugulat nga ako na siya yung laman, tapos iba yung may-ari. Tapos sabi ko, ano to, baka isa to sa mga yung videographer nga. Ay, ito, may mga picture sila. So, tropa niya yun. Tropa niya. Oo. Kaya nga minsan bibili siya to. Kingina mo, nire-reels mo na naman ako. Oo, yan. Makain lang. Tapos, million views na naman. Kasi ang pangit talaga ng, Josh, laki ng kita mo, pingin naman ako yun. Ang pangit eh. Unlike na balbala na kayo, di ba? Pera. Nera. Ang pangit kasi paghihingi mo ng direkta eh. Halimbawa ako yung nasa posisyon ng sikat, tapos halimbawa tropa, huwag ka na magreklamo. Tama yun. I-release mo ako ng i-release. Binigyan na kita ng opportunity. Nasa harapan mo na yung peperain. Yung ibang tao nga para lumapit sa akin, bibigyan pa ako ng milyon eh. Totoo. Yun, di nila nakikita yun. Kasi nga, yung ego at pride, parang, di, kasama ako ni 8, dapat, tangina yung level ng fame niya eh. Oh, yan. Oo, doon Yan. ang nilalam. Doon ang pumapasok yung D-bells. Doon ang pumapasok yung Diablo. Konsepto ng imperyo talaga eh. Kaya yan ang maganda natutunan natin sa history. Kasi dahil Correct. tinitignan mo siya sa imperyo, basta maganda yung imperyo at doon ka sa loob ng imperyo, ayos na, dream come true na. Diba? Kaysa naman main character ka pero sa squatter kayo. Diba? Correct. May isang samurai, may isang samurai na Nobunaga ba yun? Correct me if I'm wrong na lang, samurai na 6-footer, para mga 6'8", gano'n, matangkad. Nasa Japan, pumatay halos ng 300 na tao sa tulay. Siya lang mag-isa. Sobrang legendary yun. Kasi, diba ako yun, yung malaki, halimbawa, 6-footer. Sige na, 8. Gawin mo na yung dapat mo gawin sa kastilyo. Ako nang bahala huharang dito. Kasi magpapakamatay ka na sa kastilyo. Kasi nga natatalo na yung ano natin. So, maghaharakiri ka na. Magre-ritual ka, matagal pa yun eh, bago mo gawin. So ako, didelay ko na yon sa tulay. True story to, nangyari to. So, dinelay niya, 300 na patay niya. Eventually, pinana na lang siya kasi natatakot na lumapit yung mga tao. Kasi nga nahihiwa ng malaking spear. Pinana na lang siya sa malayo. So, ang dami ng pana. Eventually, takot pa rin sila lumapit kasi nakatayo pa rin yung samurai. Yung pala, patay na. Then, isa-isa na lang tinulak ng ganon, tumumba. Ngayon, bakit nagsimula yung gera na yun na tumabot sa punto na kailangan nila mamatay silang dalawa? Sobrang loyal nila para sa isa't isa pare. To the point na hindi niya iniwanan yung master niya na yun. Ang nangyari, yung master niya na yun, tinalo muna siya. Ngayon, nung tinalo siya, binigay niya na yung life niya. Parang ako na, susunod ako. Tinanggal na yung ego niya ng pagiging championship na samurai. Sumunod siya ngayon. And then nakabuo ng sunod-sunod na alliance. Tapos kasama nung master niya na yun, yung kapatid niya. Right. Ngayon, yung kapatid niya at siya, sinakop nila yung maraming doon sa Japan, yung maraming city sa Japan. So hanggang bandang huli, nagwagi sila. So napatahimik nila, nasakop nila yung mga imperyo, lumaki yung imperyo nila. Ngayon, ang namuno is siya. Siya ang tumayong emperor. Siya yung tumayong parang hari nun sa Japan na yun. Yung maghaharakiri na yan, ha? Oo, na namatay bandang huli. Guess what? Sino pumatay sa kanya bandang huli? Kung bakit siya umabot sa ganung sitwasyon? Yung kapatid niya. And the reason why is, lagi kasi siya yung naiilawan. Gusto niya sa kanya yung ilaw. Yes. Hindi gumana doon yung sinasabi mo na, okay na yan sa kastilyo ka. Nasa putikan nga tayo nakikipaghiwaan eh. Di ba? Para umabot sa comfort ng kastilyo na to. But by the end of the day, anong sinukli sa kanya nung nakababatang kapatid niya? Naiinggit sa ilaw. Sa history na magagawa nung emperor na yon. Pero, in this kind of story, may lesson din kayo makukuha. Bakit umabot sa ganon yung inggit nung isa? Bakit nga? May luck din yung emperor. Kulang din sa sharing ng ano yun. Correct. Kulang sa sharing, lack of praise, at basta ganon. Kulang sa sharing, lack of praise, and lack of respect. Even though kasi kahit sabihin na natin na, ikaw ang namuno,
tumulong lang sa'yo itong kapatid mo na to, never mo pa rin i-disrespect, lalo na war yun, diba? Sobrang laking ego nun. Kasi laging sasabihin, putang ina mo, pinusta ko buhay ko. Parang lagi na lang gaganon sa kanya, putang ina ka, pinusta ko buhay ko. Pinusta ko buhay ko. Pwede ako mapana. Okay, napana na siguro siya. Or kaya laki ng hinanakit niya. Napana siya dito. Nahiwa ko dito, tang ina mo. Tapos hindi mo ako iilawan. Parang what the fuck? Parang ganun. Selos. Oo, totoo rin. Payless old as time talaga yan eh, no? Maski hindi rin sa Japan, maski mga King's Knights din eh. Ganon din kasi madalas yan, di ba? Pagka kung sino yung panganay ng anak nung king, matik siya ang next to heir. Tapos yung may panganay, may isa pang sumunod na lalaki, waiting lang siya lagi eh. Ganon, tatanda, di ba? Pagka king, hindi naman mamamatay, hindi papalitan hanggang di namamatay eh. Kaya madalas yun, pagka yung kasunod, yung sunod sa eldest, kung ano-ano rin kabalastugan pinagagawa eh. Bakit sa tingin mo ganun? Kadalasan. Laging ganun eh. Oo, hindi, yun nga. Same ng story na ganun. Inggit, kulang din sa, ito naman si panganay na king na nga, imbis na kunin din yung brother niya, kanang kamay or what, ibang tao lang din ang kinukuha eh. Diba? Madalas. Oo, kaso nga lang, alam mo, kulang din eh. Ako maniniwala ko both sides may mali eh. May luck, di ba? Oo, kaya hindi ka rin naman kinukuha kasi wala ka naman din kwenta eh. Mm. O di, yung nandun kasi siya sa mindset na dahil kapatid siya, take for granted yung king. Parang hindi niya nire-respeto. Kapatid ko lang yun. Kumbaga yun nga yung tawag dito, familiarity. Oo, Yan ang sasabihin ko. Oo. Na point out mo. Ang totoong pumapatay doon sa relationship ng dalawa, too much familiarity. Oo. Kapag ang dalawang tao, araw-araw na nagsama o halos araw-araw na nakita, feeling nila sa isa't isa, wala na. Mawala rin yung respect. Kasi nga, alam mo na eh, nakita mo na lahat ng shits eh. So, yan. So, galing sa kwentong King at Imperyo. Ngayon, bibigyan ko yung kwento nga na... Ito na, tagal naman no. 30 minutes na inihintay ko, pre. Sakto lang yun. Kasi itong taon to, parang nag-reset to eh. So, dati ko ng teammate sa buhay itong tao na to. Okay. Sasayaw. Hindi sa sayaw. Okay. Sa bahay talaga. Ngayon, dahil sa ilang conflict sa bahay, umalis na siya, lalaki to. Lumayas. So sa paglayas niya, nagkaasawa, nagkaanak. So, love naman sila umpisa. Kasal nga eh, nagpakasal nga sila eh. Ngayon, nabalik sa akin. Bumalik na siya sa akin kasi naghiwalay sila nung asawa niya. Nasa kanya, ang sinasabi niya, dahil sa bulong ng magulang. Magulang ng babae. Kasi, so ang mga sinabi niya, kasi nakikita ng magulang ng babae na yung kapitbahay nila, yung magulang, sustentado na ng anak. Ngayon, hindi ganoon ang sitwasyon nila kasi yung lalaki, grab driver, yun ang pinagkakaperahan niya. Oh. Grab driver siya. 2 baby nila. Yung babae sa fast food nagtatrabaho. So yung pera nun, madali na natin, alam na natin, ang hirap magpaapaw hanggang sa sustento sa magulang. Actually, matagal na journey. 'Di ba? Yeah, pero hindi posible. Sa lifestyle nga natin, kahit mag-isa ka lang, kulang yung sweldo yun eh. Kulang yun eh. Sa lavish, ha? Sa lavish. Hindi, kahit tayo lang. Hindi pa naman tayo lavish eh. Yun nga eh. Pero kulang sa atin yun. O baga may mga hindi ka pa rin gusto na, ay may mga gusto ka na hindi mo Bibili talaga. binibili Hindi pa. mo bibili. Totoo. Kulang yun. Kulang. So gano'n na nga ang kalagayan. Pero siya pinipilit niya. So magkasama sila dati sa bahay nun. Tapos dahil somewhat piniplease niya yung magulang, dahil syempre, yung babae niya, pag humirit sa kanya, napagbibigyan niya pa rin eh. Pinagawa niya pa yung basta may pinagawa siyang spot doon na para doon na rin yung mga magulang ng babae. Ngayon, ang nangyari... Sa bahay nila? Gago! Ang gulo nun, boy! Yun. Putang ina, wasak talaga kayo dyan. Tapos, yun na, sabi niya, simula nung ganun,
lagi na sila nag-uusap ng magulang, hindi na siya nire-respeto ng babae. Hindi na siya nire-respeto, tipong family gathering dyan, sinampal siya ng babae. Wala. Oo, sampal na solid talaga. Tapos, di naman, ganito na nangyari, sinampal. Away. Kinabukasan, sasabihin nung tatay ng babae sa kanya, nakatikim ka kay, Putang inang yan. Yan ang mahirap. Bobo din yung tatay. Mm. Dapat nga siya pumipigil sa anak niya. Pag sinapak ko yung anak mo, Mm. anong gagawin mo sa akin? Ako kung siguro kasi kung ako yung tatay, hindi ko kaya manampal yung anak kong babae. Diba? Hindi kastigan yun. Kasi pag nasapak yung anak kong babae, yari din ako. Mapapasubo ako. Dapat siya mismo ang nagagalit sa anak niyang babae na huwag ka magbubuhat ng kamay kababae mong tao. Huwag yung kamay mo, keep it with yourself lang ha. Mm. Yung kamay mo, para sa titi lang ng asawa mo yan. Ganun. Kasi kung ako talaga sinindak ng ganon, hindi ko ginantian. Paano kung sinapak ko anak mo? Anong gagawin mo? Mangingialam ka, di ba? Ba't hindi ka nangingialam agad ngayon? Mangingialam ka ngayon pag ganyan nananakit yung anak mo. Gago ka. Pinatira ka. Bobo din yung lalaking tropa. Naiinis ako, nai-stress ako. So, para maramdaman nyo kayong bigat, totoo to pre, hindi to totoo. So, yun nga, nakabalik na siya sa akin. So, tinatanong ko siya, ano nangyari. Na-depress nga raw siya. At mati-depress talaga yun. Basta totally walang respeto. So, dahil grab nga siya, ang ginawa nitong babae, dahil magkaaway nga sila, kinuha yung susi. So, Ito wala. yung kotse. Kanino ba yun? Hindi kotse, motor. Motor, di kasi nakikinig eh. Motor pala. Kanino yung motor? Siguro pinaghatian nila, tapos pinangalan dun sa babae. Hindi yan nilinaw sa akin. Napakasabot naman kasi pare. Ba't sa babae nakapangalan? Pre, ba't sa babae nakapangalan? Kaya ito nga sabi ko dahil may motor ako. Sige, yung motor ko, biyahe mo yan. Tapos ang gagawin niya ngayon, sige, pumunta ka dun sa inyo. Dun sa lugar nila. Ipakita mo na naka-CRF ka. Kasi gusto ko siyang tulungan dun sa part na masyado siyang dinown nitong mga to. Nung nung magulang nung babae, dinadown siya. Ako kasi sense ko, pre, dinidemonyo ng magulang yung babae. Which makes sense. Wala kasi talaga siyang, ito totoo, real talk. Wala kasi talaga siyang pera. Kaya yung magulang talaga, dinidiscourage talaga yung babae. Oo, wala na nga siyang pera. At the same time, nandun pa siya sa parang teritoryo ng pamilya ng babae. Wala talaga siyang say dun. Kasi meron kaming ganyan, pre, na tropa. I mean, parang similar eh. May ganyan kaming tropa na hindi rin naman siya booming sa pera. I get it. Pero lagi siyang nag-voice out sa amin na, pre, ang gulo talaga. Ang gulo ng buhay ko. Ganito, ganyan. Tapos, ano ba? Nasan ba siyang setup? Nandun siya sa compound kung saan nandun yung teritorya ng pamilya ng babae. Nandun yung tatay, nanay, tito, basta nandun. So, compound pa pre. Ang gulo-gulo. Kumbaga, bago siya makapunta dun sa pwesto nila, sa bahay mismo nila, ang dami pa niyang dadaan ng mga tito-tita ng babae na wala ka talagang power dun kahit anong gawin mo eh. Pre, corner yung pre. Gangbang na. Corner na corner. Kaya parang, ikaw bilang lalaki, syempre, may ego talaga tayo. Pero nandun ka pa sa teritoryo na mababastos ka pa. Talaga manliliit kayo. Tawag ba doon? Anong Inferiority. tsaka complex. naka-emasculate talaga siya. Emasculate. Naka-emasculate talaga siya, pre. So, gulong-gulo talaga siya. Diba? Yung tropa natin, parang ganyan. Nade-depress ka talaga hanggang ngayon. Nakikita ko, wala sa ayos yung katawan niya. Malamang nandun pa rin nakatira yun eh. Tsaka, paalala ko na sinasabi mo kanina, baka gusto mo nang elaborate ngayon, na-edits yung babae, feeling mo. Kaya gumaganon. Kulang ang sulsul na magulang. Hindi enough yun sa tingin mo. Hindi enough. Talagang edits talaga yun. Possibly. Combination yun eh. Kapag sobrang tindi ng ugali ng babae, bukod sa nasulsulan ng magulang, natiti talaga. Tsaka bakit ba kasi pinagawa niya yung bahay para makatira doon yung parents ng babae? Oo, kasi parang request ata ng magulang ng babae yun. Never. Wag na wag yung gagawin yan. Ako magsasuggest ako sa inyo, since ako yung parang may family din, hanggat maaari, may family din, hanggat maaari, iwasan ninyo na may kasama ninyo sa iisang bahay yung parents, pareho, gagawin kong fair. Parents mo at parents ng babae. Wag, hanggat maaari, bukod kayo. Bukod talaga kasi magkakaroon talaga ng imbalance ng power dyan eh. Bakit? Bakit sa tingin mo dapat bumukod at wag isama ang parents? Isa lang ang leader.
pagka may parents sila dyan sa family mo, nagiging, yun nga, imbalance ng power. Pagka under pa yung tatay, nanay yung magiging leader ng relationship niyo at nakikita ko yan first hand. Pre. Sama. Ang pangit. So, kung nakabukod kayo, isa lang, ikaw lang lalaki ang magiging leader. At magiging nanay din siya na solid. Oo. Alam mo ba, madalas napapansin ko pare, pag magkasama yung nanay sa isang bahay at yung babae, never nagkasundo yung nanay at yung babae sa pagiging magulang dun sa bata. Nangingialam yung lola kasi iba yung way ng lola, iba yung way mo as a new gen ngayon. At never talaga nagkasundo yun. Never. Never. Kasi syempre, sobrang dami ng mistake na tutunan ng lola eh. 'Di ba? Alam niya na yung tamang ano ng bata dahil ilan na pinalaki niya eh. Unlike you, first time mo. So syempre, para sa kanya, beginner, ganito kasi yan. Ganun mo yan yung pampers, ganito yung lampeng. Eh, siya naman, di niya rin tatanggapin. Babae ba? May tatanggap bang babae ng opinion, di ba? Nagkaklash eh. But, sa'yo, be careful. Kasi number 1 din yan sa motto ko na nabasa ko rin sa libro yon and effective naman. Lumayo ka sa mga malas na tao at miserable. Oh. Pwede. Pero teka lang, in relation to sa sinasabi niya, nakita ko nag-work yung may magulang sa bahay. Yung lalaki, provider sagad. Sa lalaki yung magulang. Hindi magulang ng babae Okay. Kasama ng lalaki yung magulang niya. Tapos ang ginawa ng lalaki, hindi niya naman binigyan ng power yung Doon sa case yung tatay niya, bali lolo ng mga bata, kasama nila sa bahay. Pero yung lalaki, hindi binibigyan ng power yung lalaki. Sinupot. Sinupot niya yung tatay niya. So walang problema. Ito maganda doon pre Kaya hindi ako against sa ganung setup eh. Kung yung tatay mo, may pamilya ka na, pamilya. So, tapos kasama mo yung tatay mo sa bahay. Pag napakita mo sa pamilya, sa asawa mo na tinanggalan mo ng power yung tatay mo, king ka talaga doon. Ikaw na yun. Ikaw na King yun. ka talaga. Pero ako, ilalagay ko yung sarili ko dyan. Oo. Kasi, tatay ko, nakilala mo yung hindi papaano sa akin yung kahit pasabihin mo na hindi, nakikita ko hindi papayag yung airpot ko na ganun. Kasi talagang, yun yung mga dynamics nga naman na hindi talaga para sa lahat. Kasi pag yung airpot mo matikas talaga, Hindi ko payag na puking ng ina mo, baka barilin ako nun. Actually, kung ikaw dumating sa panahon na yun, pare, tingin mo, gaganunin ka ng anak mo, no? Hindi, pre. Taka na baka nagsuntukan sila nun, pre, no? Susuntukan talaga kami nun. Kaya hindi talaga, kaya sinasabi ko talaga, yung ganun, mag-work talaga pag yung airpot mo, kasupot-supot talaga na, huwag ka na magsalita. Case to Nandito ka case. na nga eh. Pero pag yung airpot mo katulad ng airpot ko, puta, hindi pwede, pre. Mag-aaway talaga. Kaya yun yung mga klase ng hari na, ilagay natin sa concept ng hari. Isa lang talaga ang hari. Isa lang Nag-iiwalay talaga. talaga. May kanya-kanyang kingdom nga mga hari. Kasi magpapatayan talaga sila pagka nag-agawan ng... Pero kung sobrang tikas ng tatay mo, tas dinayo niya yung bahay mo para bumisita lang. Oo. Siya pa rin ang hari. Oo, hindi. Papasokin ka nun. Josh, inaano mo dyan, ng mga bata ha? Oo. Siya pa rin no? Oo. Parang step down ka muna saglit ng konti, no? Bumisita eh. Pero ano yun, kung nabubuhay pa yun, proud yun, matutuwa yun. Yan din ang point ko. Pero I think naman kung sakali man sa airpod mo nun, hindi na rin naman siguro siya magdadarag ng gano'n. Nakikita niya, respected ka siguro. Oo. Parang kasi happy-happy na lang yun, no? Oo. Pero dapat importante talaga, hiwalay. hiwalay kami ng cousin. Hiwalay pre. talaga. Tapos visit lang. Oo, visit. No. Pero knowing yung tatay ko na nga ano yun, pagka napunta yun sa kunyari, sa castle ko, nga sa bahay ko, magiging proud yun, pre. Oo, iso. Ganun yun. Ayun, dati, ganun magsalita yun eh. Dati, ano ba to? Dati paiyak-iyak ka lang sa kwarto mo, may bahay ka na, gumaganon-ganon yun. Oo, kaya nakakatawa eh. Ayos, nagpaputok ng balon. Pa! Tangin ang yan, no? May PTSD. What? Sobrang tuwa, nagpaputok ng baril. May wara siya. Wara siya kung... So going back, ba't ko nasabi yun sa'yo? Ah. Wala lang. I think baka lang magamit mo yun. Kasi nga, yun din iniiwasan ko eh. Parang based kasi sa kwento mo lang sa kanya, parang lahat kasi nang nangyari na yun, parang siya gumawa eh. Oo. Oo, Siya talaga. nag-create at ang dami niyang antangang moves sa chess. So ayoko dumikit sa ganun. Kasi doon pa lang sa decision na
paggastusan pa yung parents para doon tumira. Wala bang sariling place yun? Wala. Oh, Wala. kita mo? Hindi naman kailangan eh. It's not needed, di ba? Bakit kailangan mo pang gastusan na doon tumira? No, Doon no, palang no. maling decision eh. No wonder kung bakit nag-take charge yung babae. Yan. Kasi nabubullshitan sa decision Nabubullshitan making. Kaya siya naging ganun. Napilitan tuloy mag-step up yung babae sa dynamics. Kasi putang inang tanga naman ng mga decision making nito. Fuck. Darag tuloy. Darag. Siya na yung lalaki. Wala eh. Pero sabi ko nga, bakit kayo umabot sa ganyan? Sigurado naman ako nung umpisa, I love you kayo eh. Pero which is, yun na nga talaga ang reality, I love you kayo sa umpisa, pero pag nag-die down na yung ganung pakiramdam, eto na. Kaya nga again, 'di ba? Sabi ko sa iyo, dati I love you. Kaya laging sinasabi ko talaga yan, pre, yung pagiging bad boy, hindi yan natatapos ng single ka lang. Kahit may ka-relationship ka, you're still gonna have to be a bad boy in mindset. Hindi naman sa forma, hindi na natin sabi forma or sa pananalita, basta yung mindset nandun pa rin. Basic Agree. eh. Na hindi ka papayag ng mga maling decision, pag nakita mong sinasakop ka na, mag-push back ka, kasi ganun yun eh. Parang low-key, gusto na siyang sakupin ng pamilya para ma-overpower siya. Kasi biruin mo, sino nag-suggest no na gawin yung bahay doon para Yung sa kanila? magulang, O, kita pre. mo? Low-key eh. Gusto siyang Agree. sakupin talaga eh. So hindi, talaga. Yeah, Mag-push kasi back ka. ba't kasi siya pumayag? Bobo din eh. Yun na nga eh. Tingin ko, kung may tikas ka talagang taglay, kahit sabihin natin hindi ka paldo, hindi kaya mag-badmouth ng parents. Kahit yung tatay na lang niya, di makakaganon yun sa akin na parang, nakatikim ka? Hindi, tol. Nasa aura din. Kung kadarag-darag ang klase ng tao, pambira, papasukin ka talaga ng mga mandadarag. Kung pa sa tingin mo, sa ganyang estado mo ngayon, gaganunin ka ng lalaki, nakita ka niyang ganyan. Tapos bato-bato ka. Yung mag-airpot na matanda na yun eh. Tapos gaganyanin ka. Nakatikim ka. Ha? Tangin na. Tangina mo ba? Baka pitikin ko yung bibig mo. Oo, tatay ka ng asawa ko pero wala kang karapatan para bastusin ako ng bastusin ha. Sa poder ko pa. Pero ito nga ang kwento niya, ito yung moment ng hiwalay. So, nangyayari na nga yung nangyayari na yung pamabastos at walang respeto. Ganun na yung naging flow nung relationship nila. So, kaya finally, nag-exit na kasi pag uwi niya, basta parang ganito, not exact eh. Pag uwi niya, parang dinisrespect na naman siya nung asawa niya. So, galit siya, nag-inom. Ang galing. Yan na naman tayo. Nag-inom. Inabot ng alas 6 ng umaga. Uy, OT ah. Inabot ng Kaya alas 6. naman pala eh. Inabot ng alas 6 ng umaga. So, gising na yung mga tao. Gising na yung asawa niya. Gising na yung magulang ng babae. Puta, palayasin mo na yan. Puta, worst talaga na mangyari sa'yo Putang ina yan, pre. pare, palayasin mo na yan pre. Worst. Maliit na nga tingin sa'yo, nakita ka pang lasing, puta, wala talaga, pre. Sa ganito No nangyari. wonder. Ito to lang, sige. Good decision yan dahil nagagamit mo siya at natutulungan mo siya at the same time. Pero sinasabi ko, tips ko lang bilang kaibigan mo, kapag yan, mga 2 to 3 months, hindi mo nakikita ng improvement, hindi rin ginagaya exercise mo, puta, palayasin mo yan. Pero ganito. Palayasin mo yan. So, ganito nangyari. So, nakita na lasing siya. So, pinutakti na naman siya. Wala, anong gagawin? So, nung pinatatakti siya, I-stress mo kami 8 eh. pero ganito, nung pinatatakti siya, sumagot na siya. Ano sabi niya? Ang sinagot niya yung tatay, wala naman tayo respeto sa akin eh. Sobra na kayo, gano'n. Kasi lasing siya, kaya Oo, tumapang lasing, siya. Lasing na. So, yun na. Okay. O, tapos na to! Kinuha na yung na hindi siya ang ang nagsabi ng tapos na to, kumbaga yung babae Hiwalay na tayo! Ganyan. Kaya na yung motor! Yun. Naresolve ba sila sa ganun? Galit Wala. sila lahat. Wala. Palakasan na ng boses yun para masabi may punto Palakasan. para masabi may punto. Nung ayoko sa squawwa pare na ugali. Ayoko nang ganun pre. Kung mababalik ako sa squawwa, ayoko nang ganun pre. Sino pinakamalakas ng boses? Uy, siya may punto pre. Dito sa bahay, hindi kami ganun. Everything na hindi hindi kami nagsisigawan dito pre. Wala kaming, Yung mo kung gaano kagaan yung aura ng bahay namin dito. Kung gaano ka pagpasok mo, parang hindi siya yung mabigat na energy. Kasi wala naman nag-aaway. Walang, Sa kwa try mo. Parang boom, pagpasok mo ng bahay. Tangina may malakas na nin.
Tangina. May masamang espiritu po tayo nararamdaman dito. May nagsago pa ang chimera na sa loob. Ah! Grabe. No? Ayoko nun, pre. Ayoko ng ganun bahay. And, yun nga, tips ko lang, if hindi siya magbago 2 to 3 months, wala siyang exercise, di kanya ginagaya, paano to, Ching? Paano yung ganyan? Since, Ching, ikaw yung mas may pera sa akin, Ching, paano? Anong next move ko? Ching, ano ko? Ching, ano? Pag walang ganon, hindi yan naangat. Trust me, hindi yan naangat. Doon mo matites yan. Pero knowing Hindi yan him, pre, lilipad. mukhang wala naman di rin susunod yun. No? Hindi nga siya yung mag-mentor. Hindi siya mag-mentor, siya tatanungin eh. Hindi, meron kaming agreement eh. So sa agreement namin, wala siyang choice. Magtatrabaho lang siya. Pag hindi siya, wala siyang business kung hindi siya magtatrabaho eh. Papaalisin ko talaga siya. Pata wala ka naman silbi. Tama nga yung asawa mo. Tama nga sila na sinabi sa'yo. Hindi pa rin wala siyang choice. So ang agreement namin, magtatrabaho talaga siya doon. Hindi siya para magpasarap dun sa ano. Eh ang litanya niya, kaya rin naman gusto kong bigyan ng pag-asa kasi Okay. sinabi niya na tama nga kayo na dapat pinursu ko yung pangarap na sinabi ko sa inyo dati na gusto niya magdagdag ng skill eh. Kaso ang nangyari nga nung umalis siya sa amin, nag-asawa nga, ganun ang ginawa niya. So this time sinasabi niya, balang araw lalaki yung mga anak ko eh. Gusto ko dapat gumanda talaga yung buhay ko para questionin nila yung nanay nila kung bakit kami naghiwalay. Yan. Yan ang best revenge. Use your energy na ganyan. Dark energy yan na ano. Gamitin niya sa tama. Yun nga ang sinabi niya. Yun. Sabi ko, oo, yun na nga. Sabi ko sa kanya, dati kasi yung tahimik ng buhay mo dito sa amin eh. Tignan mo nung umalis ka, di ba? Ho, yan ang nangyari sa'yo. Oo nga eh. Naligaw ka ng landas. Naligaw. Pero, wala. Ano yun eh? Naghanap ng puday eh. Yun kasi yun eh. Basta minundo yung poday, gano'n ang nangyari. Minundo niya yung poday, tinrap niya lahat, kinalimutan niya lahat, kinompromiso niya yung mga major na aspect ng buhay niya para sa poday. O, tingnan mo nangyari Masama sa talagang gawin mundo ang puday, no? masama talaga. So ano, gabasa na ako ng comment sa YouTube. Yung matagal tayo hindi nagbasa ng ano. Ito na, basahin ko na. Basahin mo na yan, basahin mo na yan. Basa. Yan ang comment Comment! sa YouTube. Ang daming mga new member ngayon, guys. Sabi ni Jay Ponce na hindi pa member. Okay. Yung member muna, bro. May comment Sige. yun. Sabi kasi ni bayad yan. Derek Rake 18, kaya nga mga boss, yung pagiging babaero ng lalaki is complement, unlike sa pagiging lalakero ng babae. Kahihiyan. Sabi ni Magic Lampara, yo, ang lupit na ng growl ni 8, palinis na ng palinis. Take home. Magic lang 7 para. months in the making. Suki rin yan eh. Kogi, mag-isang taon na yata itong member. Sabi ni Romco 9961, Yan, yung familiar din yan. yung growl, pati yung intro at yung thumbnail at mga topics, paangas ng paangas, improve ng improve, mas dumadagdag yung laman at gems na nilalabas. Yeah. ASP talaga, sila Boss Soy, GOP at 8 Asset, mga masculine role model at brotherhood. Yeah! Si Big Smoke yun, saka si Ryder yung isa. Tinapos ko talaga yung GTA San Andreas nang walang cheat. Ang Si Big Smoke pala yun, pre. Big Smoke, Oo, yung ano. mataba. Ang pinakamahirap na mission sa San Andreas yung kay Zero sa San Fierro. Napakahirap. Magpalipad ng laruan na aeroplano. Ay, oo. Yung sa RC. Oo, yung... Ang hirap nun. Oo, puta, ilang Sa beses RC. ko rin inuulit yun. Ako boy. din. Si Ryan Remedyo yung nag-comment eh. Habulin mo yung mga courier. Mahirap yun. Mahirap yun sa ano, construction site. Oo, parang building na ano. Yun, doon ako nahirapan. Sobrang laki talaga ng tulong ng physical activity sa mental health. Pansin na pansin ko yan. Sa trabaho ko na petics at nakaupo. Hindi magalaw ang mga tao sa paligid ko. Ramdam ko ang bigat ng vibe nila. Pero sa part-time ko na puro buhatan at pawis-pawisan, ang saya-saya namin doon. Ang light sobra ng energy kahit mga pagod sa kakabuhat. Oo nga, no? Sabi na Romeo Miguel Sunga. Good point, no? Pansin mo sa gym, di ba? Oo nga, pre. Pansin ko yung vibe ng mga construction worker at saka office work. Mas magaan sa construction, pre. Oo. Napaka-ironic lang, no? Na pag-usapang mental, sasabihin. Sandot pulo. Gago. kahit mag-gym ka laman sila, nakangiti yung construction, galing buhat yun. Oo, no?
Hindi, yun nga lang, napaka-ironic lang na pag-usaping mental health, kasama ang physical health eh. Talagang magkasama talaga yun. Diba, walang nade-depress masyado na galing sa construction. Taka na, nagjijin bulag pa yun, nakangiti pa yun, kahit wala ng Exactly, pera. puta. Kasi- Sula, oh. Nakalimutan ko yung foreigner na influencer din na so pag mental health nga may problema nga sa structure kung paano ka mag-isip eh. So kailangan mo nga mag-switch sa physical ang gagamitin mo. Gagamitin mo yung physical para ma-fix yung mental mo. Ngayon, pag nagkakaproblema ka na sa mental, tapos puro mental din ang paraan mo ng pag-ayos dyan, iisipin mo rin. Wala, hindi, matadagdagan. Shit nga yun. Oo, tama. Yeah, Sablay na nga yung utak mo eh. Utak mo pa pinang-aayos mo. Tama. Dapat nga wag mo muna galawin yung utak mo. Yan, huwag mo muna gamitin. Tama yun. Kaya gagawa ka ng exercise na kung saan hindi ginagamitan ng sobrang stress na utak. Oo. Kaya tingin ko nakakapahinga yung exercise kasi nga hindi mo gagamitin yung utak mo ng sobra muna. Tama. To the point na nakakapag-rest siya tapos gumaganda pa yung body. Kumbaga sa wiring focus, wala eh. Sa katawan siya, sa muscle mapupunta eh. Basic na pag-iisip lang yung walang stress eh. Basic. Walang mga complex na tama, mismo. Tapos may dopamine pa after you finish 100 push-up. Oo. Oo. Diba? Sa utak din eh. Overthinking. Walang dopamine dun ah. Wala. Wala. Yung naisip mo, para magkaroon ng dopamine yun, magkaka-dopamine lang naman yung pag ginawa mo, tas may outcome. Wow! Tama nga. Pero kakaisip, wala talaga. Wala. Stress ang makukuha niyo doon. Stress. Grabe naman mga role masculine model ko na mga yan ang hot nyo, sabi ni SJ Si Gamayo. SJ talaga. Shoutout sa'yo, SJ. Puta. Parang addict si Uncle Josh sa picture ha, sabi ni Night Raider. Yung 186. Sando. Nakasandot pulo. Shoutout kay Jobel Tarok. Ayan o. Mga solid fan natin yan. Suki. May bago si Jericho Ruiz. Si Jeric Ruiz, oh. 4853, shoutout sa'yo. Si Supreme Jao, shoutout sa'yo. Next time, 3 kayo nakabas. Tapos shades, mga kuya, angas nyo yan. Shoutout. Basket. Pabasketin natin si Isa daw. Pwede. Sabi ni Gerard, 1014, agree ako kay Boss Josh. Iba talaga kapag yung circle mo maayos. Mga taong gustong may ma-improvement. Mali yun ah. May ma-improve, dapat. Aangat ka talaga at walang inggit pero walang bagsak. Pero wala. Bagsak ka talaga kapag mga inggitero at gusto kang i-down. Kaya kayo yung example din namin para mag-improve kami. Sabi ni Romkun, double down ko yung sinabi mo, boss. Nawala na. Nawala tuloy. Alam na lang double daw, no? Ginigaya ka eh. Sandot pulo. Samahan mo ko. Sabi ni Man of Duty, Top G Manila may bagong upload kasama si Ato. Kung na-miss nyo si Ato, kung na-miss nyo yung Ato the Great ng ASP. Woo! Punta kayo doon guys sa mga naghahanap sa kanya. Punta kayo sa Top G Manila, supportahan nyo sila. Panoorin nyo sila. No? Mga naghahanap kay Ato, nandun ho sila. Yun lang muna mga babasahin natin sa comments and then abangan nyo sa next episode yung mga basa comments natin. Yes. So, don't forget to subscribe mga pare. Anti-Subot Podcast. Babalik kami. Sandot pulo. Samahan mo. Kung gusto mo kong maabutan, managinip ka. Yung tumesting sa'kin dati nanahimik na tumahimik.